Matapos ang mahaba at masayang pagdiriwang ng Kapaskuhan, kung kailan ay kabi-kabila ang mga party at reunion ng pamilya, may ilan sa atin ang nakakaranas ng tinatawag na post-holiday blues. Sa paglisan ng mga bisita at pagliligpit ng mga Christmas decorations, balik na sa normal ang buhay na punong-puno ng hamon. Subalit kabaligtaran ang nararamdaman ni Ange sa tuwing lilipas na ang Kapaskuhan. Iba yung sigla ang dulot nito kay Ange sapagkat sa maraming taon, ang Pasko ay nagdudulot sa kanya ng kalungkutan. Bisperas ng Pasko nang pumanaw ang kanyang pinakamamahal na ina na tangi niyang kaagapay sa mga hamon niya sa buhay. Nasanay kami, lumaki kami na almost everyday, pinapalo talaga kami ng bonggang-bonggang palo. Sobrang palo. Emotionally abused, mentally abused at the same time. So, and it's an everyday ordeal that we had to go through. Isang hasyendero ang tatay ni Ange sa Nueva Ecija at mula sa mayamang pamilya. Kilala siya bilang mabait at matulungin, ngunit maagang pumanaw dahil sa stroke. Halos napunta sa mga kamag-anak ng kanyang ama ang lahat. Ang dalawang magkapatid ay naiwan sa pangangalaga ng kanilang ina. Upang may makatuwang sa pagbibigay ng magandang kinabukasan sa mga anak, muling nag-asawa ang nanay ni Ange. My stepfather never wanted us. He hated us from the very beginning. He just wanted my mom. Talagang papaluin kahit kung saan yung tamaan sa buong katawan mo. And kapag tinitingnan ko yung mata niya habang pinapalo kami, nakikita ko talaga sa mata niya sobrang satisfied siya. So it was really a nightmare for all of us. So it was a hell-like kind of life. He is the most self-righteous and arrogant person I have ever met in my entire life. Dahil sa hirap na dinaranas sa kanyang pangalawang asawa, nagplano ang nanay ni Ange na hiwalayan na siya at mag-abroad bilang OFW para may ipambuhay sa pamilya. Subalit naunsyami ang plano dahil sa natuklasang cancer. And they found out na yun nga, breast cancer stage 3. Naging bedridden yung mama ko after some time kasi binigyan na siya ng taning ng doctor. Talagang nagtampo ako kay God that time. Wala naman kaming ginagawang masama. Pero bakit sunod-sunod yung pagsubok na binibigay mo sa amin? Mula pagkabata, puro paghihirap yung dinadaanan namin. Sobrang sakit talaga. Wala talagang pakialam yung stepfather ko. And talagang pinaramdam niya, hindi lang sa mama ko, sa aming lahat na nasa bahay, pinaramdam niya na pabigat yung mama ko. Kasi bubuntong hininga siya ng malalim, iiling-iling siya. Kasi my mom is already a Christian that time and she would always remind me, "Anak, vengeance is the Lord's." Sa gitna ng mga pinagdaraanan, isa pang pangyayari ang labis na sumubok sa pasensya ni Ange. Tinamaan sila ng koma na nilalaro ng kanilang stepbrother. Nagsumbong ito sa tatay ng pagalitan ni Ange na labis namang ikinainis ng kanilang stepfather. Dahil sukdulan na ang galit ni Ange, hindi na rin niya napigilan ang sarili. Wala na nga kayong ginawang tama. Pati bata, pinapatulan nyo pa. Bakit pa kayo ganyan sa amin? Mula pagkabata, sinunod namin kayo. Bakit kayo ganyan? Kahit kailan, hindi mo kami tinuring na anak! Few days before that kasi, siningle out ako ng brother ko. Sabi niya, kita mo to ate, itong ice pick na to. May lason to. Binababad ko to sa lason. Kasi anytime, pag kinanti ka niya, pag ginalaw ka niya, may ginawa siya sa'yo hindi maganda, hindi ako magdadalawang isip, papatahin ko siya. And sabi ng brother ko sa akin, kahit makulong ako, okay lang ako ate, bata pa ako. Ikaw, gusto ko maging maganda buhay mo. Marunong ka na sumagot? Eh mga sampid lang naman kayo dito. Yung stepfather ko pumasok na sa kwarto niya. And then, narinig ko talaga, kinuha na niya yung baril niya kasi kinasa niya. Mabigat man sa loob ni Ange na iwan ang kanyang nanay at kapatid, pikit mata siyang tumakas sa mapang-abusong stepfather. Bumalik siya sa Baguio at hindi na muling umuwi. After that incident, umalis ako. Diretso Baguio na yon after some days. Pero hindi ko na, yun ang masakit. Kasi hindi ko na nakita mama ko. Lahat-lahat ng hirap namin. Lahat ng pasakit na dinaanan namin. Because of my stepfather. Makalipas ang ilang buwan, muling umuwi si Ange para makasama ang ina at kapatid na magpasko. Lingid sa kanyang kaalaman, iyon na pala ang huling pagsasama nilang mag-ina.
This is December 24 na. Nung nakita ko yung mama ko, butot balat na lang. Yun ang una niyang sinabi. Sorry anak, hindi ko na may bibigay yung Christmas na gusto mo. Simula noon, sa halip saya ang madama ni Ange sa Kapaskuhan, nagluluksa ang kanyang puso dahil sa naaalaalang pagyao ng ina. Kailan manunumbalik ang masayang Pasko para kay Ange? Abangan niya sa kabuuan ng kanyang kwento na tampok natin sa linggong ito. Dahil wala pang tulog, hindi pumasok sa isip ni Ange na ito na pala ang huling salita na maririnig niya sa kanyang ina. Nakatulala ako nakatingin sa kanya na umiiyak. Iyak lang ako nang iyak. Ilang days na pala or weeks nang sinasabi ng mama ko sa mga taong bumibisita, sa mga kamag-anak namin na hindi na ako dito magka-Christmas. Sa langit na ako magpapasko. Hinihintay ko na lang yung panganay ko. But she was the most beautiful person na nakita ko na namamatay. Aliwalas ng mukha, nakangiti. Simula ng araw na yon, galit at puot na ang nararamdaman ni Ange sa tuwing sasapit ang Pasko. For me, lahat ng tao masaya except us. So, ang sakit-sakit talaga pag Pasko. It's extra painful for me to go through such season, which is the Christmas season, because it really brings back a lot of memories, bad memories and painful memories. Kasabay ng kanilang pagluluksa ay ang muling pag-usbong ng galit ni Ange sa stepfather na nais na itabi ang labi ng ina nila sa unang asawa na yumao. Labis itong ikinagalit at tinutulan ni Ange. So, ang sakit-sakit talaga nun na parang bakit mo kailangang itabi yung mama ko sa dati mong asawa? Siyempre, gusto ko katabi ng mama ko yung papa ko. Siyempre, ayaw pumayag ng stepfather ko. Ang last na decision niya was dun pa rin sa sementeryo. Hindi tabi, siguro mga 2 puntod away from the previous wife. Matapos maihatid sa huling hantungan ang kanilang ina, isang masamang balak na naman ang pinaplano ng kanilang stepfather. Tinawag ako ng stepfather ko sa kwarto nila. Bigla niya talaga akong hinablot. Automatic na close ko yung bibig ko. Pinupush ko talaga siya. Hinablot niya ako. Pinipilit niya talaga akong halikan and everything. Hindi ako makasigaw. Kasi yung kapatid ko nasa labas. Kalilibing lang ng mama ko. Pag sumigaw ako, automatic may mangyayari. Magkakaroon na naman ng gulo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa kapatid ko, sa amin. Bigla siyang huminto. Pretend ako as if parang wala nangyari. Pinunasan ko yung luha ko. Lumabas ako ng kwarto. Then sabi ko sa kapatid ko, tara na, matulog na tayo. Uwi na tayo bukas. Nang makatakas mula sa pagsasamantala ng stepfather, hindi na nanatili sa bahay na yon si Ange. Kasama ang kapatid, nagtungo sila ng Baguio upang doon na manirahan. Meron namang konting naiwan na property yung papa ko. Yung naibenta namin na konting property na yon, na-sustain naman niya kahit paano yung buhay namin sa college up to a certain years. Nasubukan talaga namin magkapatid yung hindi ko makain ng ilang araw straight. Dahil walang suportang pinansyal, napilitang tumigil si Ange sa pag-aaral ng 1 taon. Dahil alam kong hindi na ako makakagraduate kasi last year ko na sa school Talagang I was so embarrassed also and at the same time I was so lost kasi yung brother ko talagang sumama loob niya sa akin kasi sabi niya ikaw na lang ate inaasahan ko tapos ikaw pa yung hindi ka-graduate, ikaw yung ang tinutino, ikaw yung hindi ka-graduate. Kumbaga sakto naman sana hanggang makatapos ako. Kaya lang yung last year ko sa school talagang doon na talaga ako nagtampo talaga kay God. Naging party girl ako niyan. That was my act of rebellion. Nagbago ang magulong takbo ng buhay ni Ange nang maimbitahan siya ng kaibigan sa isang youth fellowship. Habang nakikinig ng preaching ng isang pastor, isang kwento ang pumukaw sa atensyon ni Ange. This pastor is different. He came from a very wealthy family. And for him to give it all up, he gave up his love life, he gave up his wealth, he gave up everything for the Lord. Sobrang love na love niya talaga si God na parang ang sarap-sarap mag-quiet time, ang sarap-sarap mag-devotion, ang sarap-sarap mag-worship. I was caught up to that emotion na
Lord, is it really possible? Sabi ko, Lord, help me to fall in love with you the way this man loves you. Help me, Lord God, to know you the way this man knows you. Kahit kalahati lang, Lord, ng level niya, okay na ako. Ang tagpong ito ang muling nagbalik kay Ange sa kalinga ng Panginoon. Ang pangungulila sa pagmamahal na nadarama ni Ange ay natagpuan niya sa piling ng Panginoon. I have nowhere to go. Walang pupuntahan eh. Hindi na kami kumakain ng kapatid ko. Alam kong hindi na ako gagraduate. So, wala na akong ibang mapupuntahan, kundi si God lang. So, nung nakita ko yung pastor na nagsasalita sa harapan, na sobrang punong-puno ng pagmamahal, pag-asa, ng joy, happiness, nainggit ako. Sabi ko, possible pala yun. Kung nangyari sa kanya yun, baka naman Lord pwede. Paranas mo rin sa akin yan. And that time, yung isa sa mga unang diniscuss for months is the fatherhood of God. And then, syempre, talagang, wow, Lord, tatay pala kita. So, Lord, every time uuwi ako ng bahay, talagang binabasa ko rin yung Bible. Nag-focus na lang ako talaga sa relationship ko kay God. Tila biyaya ang pagkakakilala ni Ange sa nanay ng kanyang kaibigan. Bukas palad itong binayaran ang tuition fee ni Ange ng 2 semester. During that 1 year na hindi ako nag-aaral, talagang sa kanya lang ako sumasama sa mga Bible study niya, sa kanyang mga ministry. Nakabuntot ako lagi sa kanya. So she became my spiritual mom. Kaya lang, in that particular 1 year, paalis na rin sila papuntang Amerika before they left for US. Nagpasama siya sa akin sa school, sa SLU. Sabi niya, samahan mo ako kasi may i-refund ako na tuition fee ng kaibigan ko. Sinabi niya doon sa mga staff na ilan pa yung kulang niya na STEM, magkano lahat ng kailangan niyang bayaran, ilipat mo lahat ng refund ko sa kanya. Talagang nagulat ako, napatingin ako talaga sa kanya. Then, sabi niya sa akin, promise me, magtatapos ka ng pag-aaral. Makalipas ang 1 taon, nakapagtapos ng pag-aaral si Ange sa kursong Computer Science. Simula na kaya ito ng pag-angat ng buhay nila Ange. Abangan niyan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Nang makapagtapos ng pag-aaral, agad nagtrabaho si Ange bilang Building Project Coordinator sa kanilang simbahan. Sa 4 na taon, pinagkakasya ni Ange ang 6,000 sahod sa kanilang gastusin. Upa sa bahay, tubig, kuryente, basic needs lang talaga. Ay, hirap ngang ma-provide yung basic needs kung tutuusin doon. Kulang na kulang talaga. Tapos syempre, for a certain period of time, dahil nga nakatira sa akin yung kapatid ko, habang naghahanap din siya ng work, syempre gatas ng mga pamangkin ko. Kasi 2 baby eh. I thank God for allowing me to have nothing. Us, me and my brothers, because it compelled us to cling to the Lord. It allowed me to experience God in ways I never imagined. Kasabay nito ang pag-usbong ng kagustuhan ni Ange na patawarin ang kanyang stepfather na may sakit. When I came to know God and accepted Him as my personal Savior and Lord, that was one of the first things that He dealt in my heart. He really told me to really forgive my stepfather. And it was a struggle. It was really a struggle. I had to pray. Umiiyak talaga ako lagi. Every day I would pray to the Lord, Lord, by faith, I forgive my stepfather. Pero umiiyak ako niyan. Kasi naaalala ko lahat ng pinagagawa niya. Hindi lang sa akin, pati sa kapatid ko, sa mama ko, na talagang pinahirapan niya buhay namin, pati ng lola at lolo ko. I forgive my stepfather, pero my emotion doesn't agree. My mind doesn't agree with what I was saying. And Lord, please, in your mercy, help me to forgive my stepfather. Until finally, after a year, talagang gumaan na yung pakiramdam ko. Nagkaroon ako ng peace, nawala lahat ng galit. Unti-unti, habang nagpipray ako sa kanya, wala na yung galit. Wala na yung sama ng loob. Dininig ng Panginoon ang dalangin ni Ange na patawad nila ang kanyang stepfather na may malubhang karamdaman at nagawa nila itong bisitahin sa kanilang dating bahay. Ngunit sa kabila nito, nanatiling matigas ang puso ng kanilang stepfather. Na totally blind na siya. Naawa kaming magkapatid. It was a crown for him na nandun kami, finally yung mga Swail. Parang kami yung prodigal people na finally humihingi, kami yung nagre-reach out na hikipag-reconcile. We just focus on what we came for, and that is to pray for him, minister to him.
Araw-araw ipinapanalangin ni Ange ang kanyang stepfather sa loob ng 1 taon. Patuloy niya ring binabahaginan ang salita ng Diyos habang inaalagaan ang kanyang stepfather dahil walang ibang gustong mag-alaga sa kanya. Naawa talaga ako sa sitwasyon niya. Pati sarili niyang mga anak, hindi na siya dinadalaw. He was desiring to die already and yet he couldn't. Remember yung sa mga horror movies na kapag they're so frightened, tas bigla na lang silang nagiging stone? Di ba? Na yung talagang whatever their facial expression out of agony or out of misery, tas bigla silang nagiging stone. Ganong expression, di ba? That's what happened to my stepfather. Even the embalmer couldn't fix his facial expression when he died. It was a very horrible visual. Simula nang mapatawad ang kanyang stepfather mula sa mga pagmamalupit na dinanas, nagkaroon ng panibagong pananaw si Ange sa diwa ng Pasko. Hindi ko pa rin maiwasan, I tend to become emotional. Siyempre, paano ko naging emotional? Siyempre, pag usually, pag may mga family Noche Buena, magkikiss yung nanay-tatay or yung nanay-anak, nagiging emotional ako, namimiss ko yung mama at papa ko. Pero yun nga, remember yung prayer ko in my first encounter dun sa isang Christian gathering, di ba? Ang prayer ko is, Lord, help me know you more. Pakilala ka talaga sa akin. Cause me to love you and help me love you and bring me to that love to you wherein there is no room anymore for anything else or anyone else but you and you alone. Little by little, the desire to be loved by someone, nawala lahat. It faded away little by little, day by day. Hanggang sa it came to that point na I don't want to get married anymore because I just want to spend the rest of my life serving the Lord, getting to know Him. Kung dati ikinakahiya ni Ange na ibahagi ang mga pinagdaanan, ngayon ay tila bukas na libro ang buhay ni Ange. Lakas loob niyang binabahagi ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay at kung paano siya pinalaya ng Panginoon mula sa tanikala ng galit. If Christ can do this to me, can you just imagine? And there's only one who healed those pain, who removed all those pain, who gave me the peace that I've been longing for, who gave me that hope. And I've found that in Christ Jesus. So I want people to have that as well. Naakay din ni Ange ang kanyang 2 kapatid upang makakilala sa Panginoon. Patuloy din ang kanyang ministry for single women na nag-encourage sa pamamagitan ng pag-counsel sa mga ito. Patuloy din ang pagpapagamit ni Ange sa gawain ng Panginoon. My past was bitter but He gave me new life. And for the very first time, Christmas season became sweet. It reminds me of His great love for me. Ang natutunang pagpapatawad ay siya ring itinuturo at ipinabahagi niya sa ibang tao. I was orphaned but adopted by Christ, abused and beaten but never crushed, alone but never lonely, always been single but happy. I am a wretched sinner but pardoned and being transformed by my Redeemer.